Kabanata 1661. Kasunod ng malakas na pagbagsak, nagsimulang umagos ang dugo mula sa sugat ni Chris. Napasigaw ng malakas si Chris habang bumagsak siya mula sa sofa. Agad namang sinamantala ni Nancy ang pagkakataon upang gumapang palayo at tumakas. Sinubukan niyang buksan ang pinto, ngunit nalaman niyang nakalock ito mula sa labas. "Sino ang nasa labas?" tanong ni Nancy habang malakas niyang pinupukpok ang pinto. "Buksan ninyo ito ngayon din," utos niya. "Miss Nancy, inutos ni Mr. Gold na magpahinga na kayo ni Mr. Knock ngayong gabi," sagot ng katulong sa labas bago ito tumalikod at umalis. "Buksan ninyo ang pinto," sigaw ni Nancy ng galit. Ngunit walang sumagot sa kanya. "Ikaw na babae, paano mo nagawang saktan ako?" sabi ni Chris habang unti-unting nakakabawi. Kahit na hawak pa rin niya ang kanyang dagwang noo, hinila ni Chris ang buhok ni Nancy at marahas siyang inilayo mula sa pinto. Bago pa siya makareact, itinapon siya nito sa kama at hinubaran. "Pakawalan mo ako," sigaw ni Nancy ng hysterical. Sa kabila ng kanyang pagpupumilit na lumaban, hindi niya kayang tapatan ang lakas ni Chris. Sa isang iglap, tuluyan siyang napangibabawan ni Chris. Paulit-ulit siyang sinaktan nito ng marahas na parabang naghihiganti. Ang galaw ni Chris ay tila isang mabangis na hayop. "Ikaw ay ipinakulong ng iyong ama sa akin dahil gusto niyang mapasakamay kita. Naiintindihan mo ba?" bulong nito sa kanyang tainga. Sa paningin ni Chris, naging kasalanan ni Nancy ang galit na nararamdaman niya kay Jessie. Habang lalo niya itong iniisip, lalo siyang nagagalit. Nilamon siya ng puot na halos gusto na niyang patayin si Nancy. Sa ilalim niya, umiiyak na si Nancy nang walang tigil at nanginginig ang buong katawan. Sa huli, naubos ang lakas niya para lumaban. Tulala siyang nakatitig sa kisame, nakahiga na parang isang manika na naputol ang tali, at hinayaan na lamang si Chris na gawin ang gusto nito. Ngunit ang kawalang pag-asa sa kanyang mga mata ay unti-unting napalitan ng galit at puot. "Galit ako kay Chris, sa ama ko, at kay Charlotte. Wala akong pakialam sa inyong lahat na nanakit sa akin." Kasabay nito, ilang beses bumahing si Charlotte. Hindi niya maipaliwanag ngunit nakaramdam siya ng kaba. Gayunpaman, binaliwala niya ito. "Kailangan kong mahanap si Robbie sa lalong madaling panahon." Upang mapabilis ang paghahanap, naghiwalay sina Bruce at Sean upang tahakin ang magkaibang direksyon habang sumama si Charlotte kay Bruce. Umaasa silang mahahanap si Robbie bago mag-alas 3 ng hapon kinabukasan. Ngunit nahadlangan ng tuloy-tuloy na malakas na ulan ang kanilang plano. Naging mahirap ang paglalakbay at lalo itong nagpatagal sa kanilang paghahanap. Habang lumilipas ang oras, sumikat na ang araw. Muling bumalik si Bruce nang walang nahanap. Matapos ang huling paghahanap sa bodega, bumalik silang dismayado. Dahil ilang gabi nang walang tulog, halos himatayan si Charlotte pagdating sa sasakyan. Agad na inutusan ni Bruce si Emma at ang dalawang tauhan na ihatid si Charlotte pauwi upang makapagpahinga. Ngunit tumanggi si Charlotte at iginiit na manatili sa Yaleview. Determinado siyang hanapin si Robbie. Sa huli, napilitan si Bruce na pumayag at pinayagan si Emma na dalhin si Charlotte sa malapit na hotel. Matapos maligo, agad na nakatulog si Charlotte sa kama. Nasaktan ang puso ni Emma sa nakitang kalagayan ni Charlotte. Habang papahinga sana siya sa sofa, tumunog ang telepono ni Charlotte mula sa banyo. Agad niya itong sinagot. "Hello Lupin," bati ni Emma. "Nasaan si Miss Lindbergh?" Nakatulog na siya sa sobrang pagod. "Ganoon ba? Huwag mo na siyang istorbohin. Dinala ko na si Ben sa istasyon ng pulis. May nag-aasikaso na ng mga bagay sa board kaya hindi na siya dapat mag-alala. Sabihin mo na lang sa kanya paggising niya," sabi ni Lupin ng mabilis. "Sige, naintindihan ko," sagot ni Emma. "Alagaan mo siya mabuti ha." Sabay baba ng tawag ni Lupin. Hawak ang telepono, bumalik si Emma sa kwarto upang bantayan si Charlotte. Sa sandaling iyon, may kumatok sa pinto. Agad niya itong binuksan. "Ano yun?" tanong niya ng mahina. "May lead na kami. Wala na si Robbie sa Yaleview. Dinala siya sa HCT. Aalis na kami ngayon." "Paano kayo?" tanong ni Andy. "Kami ay, aalis ako kapag nakapagpalit na ako ng damit," biglang sabi ni Charlotte habang bumabangon. "Mauna na kayo. Susunod kami," agad utos niya. "Sige," sagot ni Andy bago umalis.
Miss Lindbergh, baka gusto mo pang magpahinga, sabi ni Emma. Ayos lang ako, sagot ni Charlotte habang nagpapalit ng damit at nagtungo sa banyo. Sumunod na lamang si Emma. Hindi nagtagal ay sumunod sila sa convoy ni Bruce. Habang nasa biyahe, tinawagan ni Charlotte si Bruce upang malaman ang detalye. Lumabas na nakuha nila ang impormasyon mula sa kanilang investigasyon at ipinadala rin ito kay Sean para kumpirmahin. Inutusan din ni Bruce ang kanyang mga tauhan na magmadali papuntang H-City. Maganda ang plano ni Bruce. Kung mali ang lead, makakapag-imbestiga si Sean. May tao sa dalawang panig kaya mas malawak ang sakop. Hindi pa rin makatulog si Charlotte kahit anong pilit. 8:30 na ng umaga. Kung tama ang hinala ko, nakapagrehistro na ng kasal sina Chris at Nancy. Papunta na rin ang mga direktor sa H-City para sa meeting. Kumusta na kaya sina Mr. Spencer at Mr. Stirk? Agad niyang tinawagan si Mr. Stirk. Nakuha na ni Jesse ang 8% ng shares. Inilipat din ni Chris ang 20% sa kanya. 28 na ang hawak niya. Siya na ang may kontrol, sabi ni Mr. Stirk na halos umiiyak. Hindi pa tayo talo, sagot ni Charlotte. Hanggat di mahanap ko si Robbie, may papahuli natin si Chris, at mawawalang bisa ang mga pinirmahan niya. Sana mahanap mo siya agad, sagot ni Mr. Stirk. Pagkababa ng tawag, lalong nabahala si Charlotte. Ikanwento ni Emma ang sinabi ni Lupin. Sino ang nag-aasikaso ng board, tanong ni Charlotte. Hindi ko alam, sagot ni Emma. Tinawagan niya si Lupin ngunit walang sagot. Sa huli, pinili niyang huwag na itong isipin. Mas mahalaga si Robbie. Tumingin siya sa bintana habang patuloy ang ulan. Sana mahanap ko na siya. Sa kagubatan, nagising si Francesca dahil sa malakas na tunog. Nakita niyang patuloy na nag-eehersisyo si Zachary. Sinubukan siyang tulungan ng lobo ngunit itinulak niya ito. Huwag mo akong tulungan. Kailangan kong gawin ito mag-isa. Umatras ang lobo ngunit patuloy siyang binantayan. Matapos ang napakaraming pag-uulit ng sit-ups, namula at pinagpawisan na ng husto ang buong likod ni Zachary. Gayunpaman, wala pa rin siyang balak tumigil. Hindi ba nagtagumpay ka na? Bakit ka pa rin nagsasanay, tanong ni Francesca habang humihikab at kinukusot ang kanyang mga mata. Ang digmaang pangkorporasyon ay laban ng tibay ng katawan. Ang bumagsak agad ay nangangahulugang sumusuko ako. Kahit na nakakulong ako sa wheelchair, kailangan kong panatilihin ang maayos na posture sa pag-upo, sagot ni Zachary habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Humanga si Francesca sa matibay na determinasyon ni Zachary. Pinaalala mo ako sa asawa ko. Hatanong ni Zachary na nagulat. Si Danrick, paano kami nagkapareho? Noon, nagkaroon siya ng matinding pinsala sa kanyang binti. Dahil doon, muntik na siyang mawalan ng kakayahang tumayo. Ngunit hindi siya sumuko at walang tigil na nagsanay upang makalakad muli. Kanina, katulad kanya, sabi ni Francesca ng marahan. Namimiss mo ba siya? Tanong ni Zachary na may bahagyang tawa. Nasisiraan ka na ba ng ulo? Hindi ko siya namimiss, na mula ang mukha ni Francesca. Tumigil ka sa kakadaldal o babatukan kita. Kumibot ang gilid ng labi ni Zachary ngunit nanatili siyang tahimik. Masama ang tingin sa kanya ni Francesca habang naghahanda ng almusal. Maaga pa, pwede ka pang matulog ng kaunti. Tandaan mong uminom ng gamot pagkatapos kumain. Tanghali na, sagot ni Zachary habang tumitingin sa hugis kwago na orasan sa dingding. Kailangan ko pa ng 2 oras para maayos ang sarili ko. Maayos? Tanong ni Francesca na nagtataka. Hindi naman ako pwedeng pumasok sa trabaho na ganito ang itsura ko, hindi ba? Sagot ni Zachary habang itinuturo ang sarili. Magulo ang kanyang balbas at buhok. Marumi rin ang buong katawan niya mula ulo hanggang paa. Mas mukha siyang pulubi kaysa isang negosyante. Ano ang gagawin mo? Gusto mo bang bilhan kita ng damit? Malamig na sabi ni Francesca. Pumunta tayo sa Southridge ng 12:00. Sige. Biglang naputol ang kanilang usapan nang tumunog ang telepono ni Zachary. Nang makita niyang si Reyna ang tumatawag, agad niya itong sinagot. Mr. Knock, naayos na ang lahat ayon sa plano. Pupunta ba ako dyan para sunduin kayo? Tanong ni Reyna. Hindi na kailangan. Kami na ang pupunta. Siguraduhin mong lihim ang pagdating namin. Kasama ba dito ang pagdating ni Miss Lindbergh? Oo, sagot ni Zachary. Sige, naintindihan ko.
Pagkababa ng tawag, bumalik si Zachary sa kanyang ehersisyo. Dahil sa kuryosidad, nagtanong si Francesca, bakit hindi mo kinokontak ang asawa mo? Hindi ka ba natatakot na mag-alala siya? Balak ko siyang sorpresahin, seryosong sagot ni Zachary. Napangisi si Francesca, kayong mga lalaki ang hilig sa drama. Hindi na siya pinansin ni Zachary at patuloy na tinitingnan ang orasan. Dahil alas 9 na, siguradong nasa Civil Affairs Bureau na sina Nancy at Chris. Gaya ng inaasahan niya, nakatanggap si Charlotte ng link ng balita mula kay Lucy. Habang nagpapanggap bilang si Zachary, opisyal na ipinarehistro ni Chris ang kasal nila ni Nancy sa Civil Affairs Bureau at ipinakalat ito sa media. Sa larawan, napakaganda ni Nancy. Ang maayos niyang make-up ay nagbigay sa kanya ng mas elegante at masayang ngiti. Samantala, iyon ang unang beses na nakita ng lahat si Chris na may suot na sombrero sa ulo. Gayunpaman, gwapo pa rin ang kanyang itsura. Ang perpektong mag-asawa ay naghalikan pa sa harap ng kamera at nagpakita ng imahe ng mapagmahal na pagsasama sa publiko. Kahit alam ni Charlotte na si Chris ang lalaking iyon, hindi pa rin siya mapakali sa nakita. Agad niyang isinara ang link at ang larawan. Makalipas ang ilang sandali, nagpadala ulit si Lucy ng panibagong link tungkol sa shares ng kumpanya. Ayon dito, pinipilit ng pamilya Gold si Rodney na pabilisin ang proseso ng pagpapalitan ng shares. Ibig sabihin, ihaharap na sa Board of Directors mamayang hapon ang shares ni na Charlotte at Jessie. Napakunot ang noo ni Charlotte. Kapag wala akong nagawang paraan bago mag-alas 3 ngayong hapon, mapupunta kay Jessie ang Knock Group. Biglang may malaking truck na humarurot papunta sa kanilang sasakyan. Mabilis na hinila ni Emma ang manibela upang umiwas sa truck. Ngunit sumunod ang truck at lalo pang bumilis papalapit sa kanila. Bang! Malakas na bumangga ang truck sa sasakyan ni Charlotte. Umakyat at umikot ng ilang beses ang sasakyan bago sumalpok sa guardrail ng tulay. Nang tuluyang tumigil, kalahati ng sasakyan ay nakabitin sa gilid ng tulay at tila babagsak anumang sandali. Lumobo ang airbag nang tumama ang ulo ni Charlotte sa windshield at nagsimulang dumago. Habang tinatakpan ng sugat sa isang kamay, tinulak niya si Emma gamit ang isa pa. Emma, Emma. Ngunit si Emma, na puno ng dugo ang mukha, ay walang reaksyon. Nakahandusay siya sa manibela at walang malay. Tinanggal ni Charlotte ang kanyang seatbelt at sinubukang lumabas ng sasakyan. Ngunit napansin niyang nakabitin ito sa tulay at anumang galaw ay magpapayanig dito at magdudulot ng pagbagsak. Upang mabalanse ang sasakyan, hinila ni Charlotte si Emma paatres hanggang sumandal ito sa upuan. Pagkatapos, maingat siyang umakyat palabas ng bintana. Pagkalapag niya sa lupa, biglang nagsimulang dumulas pababa ang sasakyan. Agad niyang hinawakan ang pinto at isinandal ang isang paa sa guardrail upang pigilan ang paghulog nito. Ginamit niya ang lahat ng lakas at sumigaw ng nag-aalala. Emma, Emma gumising ka pakiusap. Sa posisyon niya, imposibleng maabot niya si Emma upang iligtas ito. Ang tanging paraan upang mabuhay si Emma ay magising ito at makalabas sa bintana ng mag-isa. Miss Lindbergh, sa wakas ay nagising si Emma at mahina siyang tumingin kay Charlotte. Emma, lumabas ka na ngayon. Bilasan mo, sigaw ni Charlotte. Nanginginig na ang kanyang mga kamay at hindi na siya magtatagal. Gamit ang natitirang lakas, tinanggal ni Emma ang seatbelt at sinubukang lumabas. Ngunit dahil sa pagkakayupi ng pinto, hindi niya ito mabuksan. Dumaan ka sa bintana, paalala ni Charlotte. Inalis ni Emma ang mga bubog sa bintana gamit ang siko at hirap na umakyat palabas. Sa sandaling iyon, may ilang matatangkad at malalakas na lalaking nakaitim na papalapit kay Charlotte na may masamang balak. Kayo ba ay tauhan ni Jessie? Tanong ni Charlotte. Sa sandaling iyon, maaaring bitawan ni Charlotte ang sasakyan at labanan ng mga lalaking iyon. Ngunit kung gagawin niya iyon, tiyak na mamamatay si Emma. Kung hindi naman, pareho silang mamamatay. Miss Lindbergh, pabayaan ninyo na ako at umalis na kayo, sigaw ni Emma ng mahina. Ngunit mas lalo pang hinigpitan ni Charlotte ang kapit sa pinto. Hindi niya kayang iwan si Emma sa ganitong sandali. Sinugod siya ng mga lalaking nakaitim at sinuntok. Sinipa ni Charlotte ang isa sa kanila at napabagsak ito. Ngunit agad siyang napalibutan ng iba pa at unti-unti siyang nawawala ng kontrol sa sitwasyon.
Sinubukan ng mga ito na tanggalin ang kanyang kapit sa pinto upang dalhin siya, ngunit kumapit siya ng buong lakas. Miss Lindbergh, umiiyak na sigaw ni Emma. Bitawan ninyo na. Lumabas ka muna dyan, sagot ni Charlotte. Hindi siya susuko. Sinisipan ng mga lalaki ang kanyang mga kamay upang mapabitaw siya. Nang halos hindi na niya kaya, isang sasakyan ang dumating sa pinakakritikal na sandali. Lumabas si Bruce at ang kanyang mga kasama at agad na nakipaglaban sa mga lalaking nakaitim. Kasabay nito, nailigtas nila sina Charlotte at Emma. Miss Lindbergh, ayos lang ba kayo, tanong ni Bruce habang tinutulungan siyang tumayo. Bakit ka nandito? Hindi ba dapat inililigtas mo si Robbie? Nang makita ni Charlotte si Bruce, ang una niyang naisip ay baka hindi na nito mailigtas ang kanyang anak. Pinadala ko sina Marino at ang iba. Hindi kita makontak kaya nag-alala ako at bumalik ako, sagot ni Bruce. Pagkasakay nila sa sasakyan, daan-daang mamamatay tao ang lumabas mula sa malaking truck. Lahat sila ay may hawak na sandata at papalapit kina Charlotte at Bruce. Ilabas muna ninyo si Miss Lindbergh dito, sabi ni Bruce sa kanyang mga tauhan habang naghahanda siyang harapin ang mga kalaban. Bruce, sigaw ni Charlotte, ngunit nawala na siya sa gitna ng labanan. Kabanata 1665. Tumawag na kayo ng pulis agad, paalala ni Charlotte. Habang inilalabas ni Andy ang kanyang telepono upang tumawag, biglang sumugod ang mga mamamatay tao patungo sa kanila. Agad na sumiklab ang matinding labanan. 5 lamang ang kasama nina Bruce at Charlotte. Sa 5, 2 ang sugatan. Hindi sila kayang lumaban sa mahigit 100 kalaban. Nawalan ng pag-asa si Charlotte. Mamamatay ba kaming lahat dito ngayon? Bago pa siya makapag-isip, may umatake sa kanya mula sa likod at tinaga ang kanyang balikat. Agad siyang napaluhod sa lupa. Naliligo na sa dugo si Charlotte at tila babagsak na anumang sandali. Sa kritikal na sandali, may ilang pilak na sasakyan ng Ram Agasa papunta sa kanila at nabangga ang ilang kalaban bago huminto sa harap niya. 100 lalaking nakaputi ang bumaba at sumabak sa laban. Mahirap na itinaas ni Charlotte ang kanyang ulo at nakita ang isang matangkad na lalaking papalapit. Tinatamaan ng sikat ng araw ang mukha nito at tila isang tagapagligtas na bumaba mula sa langit. Inabot nito ang kanyang kamay. Danrick, bulalas ni Charlotte na tila nananaginip. Tumayo ka, sabi ni Danrick ng malamig ang boses. Kahit malamig ang kanyang tono, labis na naantig si Charlotte. Naalala niya ang nangyari 2 taon na ang nakalipas kung saan iniligtas siya ni Danrick sa gitna ng panganib. Ginawa niya ito muli. Hinawakan ni Charlotte ang kamay ni Danrick at tumayo sa tulong nito. Ngunit dahil sa kanyang sugat, nahihilo siya at halos matamba. Sa sandaling iyon, may kalabang sumugod muli upang umatake. Agad siyang hinila ni Danrick papalapit at sinipa ng malakas ang kalaban na lumipad palayo. Tapusin ninyo agad, utos ni Danrick. Mabilis na nakontrol ng mga tauhan ng Lindbergh ang sitwasyon at napaatras ang mga kalaban. Ang ilan ay sumakay sa truck upang tumakas. Naglabas si Danrick ng baril at pinaputukan ang gulong ng truck kaya agad itong sumabog. Naipit ang mga kalaban at hindi na makatakas. Maya-maya, narinig ang tunog ng sirena ng pulis. Ipinuwersa ni Danrick si Charlotte sa sasakyan at binigyan siya ng telepono. Wala sa H-City ang anak mo. Si Sean ang nagligtas sa kanya. Tatawag siya sa loob ng 10 minuto. Danrick, umuwi ka na muna, sabi nito habang tumitingin sa relo. Pagkatapos, umalis siya kasama ang kanyang mga tauhan. Miss Lindbergh, pupunta na tayo sa ospital, sabi ni Bruce. Dalhin ninyo si Emma sa ospital. Pupunta tayo sa Divine Corporation, utos ni Charlotte. Pero ang sugat ninyo, tama na, halos nagpapanik si Charlotte. Malapit na mag-3:00. Hindi tayo aabot. Sige, sagot ni Bruce. Pinahatid niya si Emma kay Andy habang sila ay dumiretso sa Divine Corporation. Naglabas ng maling balita ang pamilya Gold at tinambangan tayo, sabi ni Bruce. Mas magaling talaga si Sean kaysa sa akin. Dumaan sa matinding pagsasanay si Danrick at ang mga tauhan niya. Sa laban, walang makakatalo sa kanila. Pero sa negosyo, marami silang matututunan kay Zachary, sabi ni Charlotte. Mabuti na lang hindi nalinlang si Sean. Ibig bang sabihin si Sean ang magliligtas kay Robbie, tanong ni Bruce.
Malapit na niyang matapos sagot ni Charlotte habang tinitingnan ang relo. Makalipas ang 10 minuto, tumunog ang telepono. Sean, Mommy. Nang marinig ni Charlotte ang boses, napahinto siya at napuno ng luha ang kanyang mga mata. Robbie. Mommy, ayos lang ako, huwag kang mag-alala, mahina ngunit paos na sabi ni Robbie. Robbie, pinabayaan kita. Hindi na napigilan ni Charlotte ang sarili at napaiyak. Mommy, huwag mong sabihin yan, umiiyak na rin si Robbie. Ayos lang ako. Kasama ko si Uncle Sean. Uuwi na ako. Sige, sagot ni Charlotte habang humihinga ng malalim. Iabot mo ang telepono kay Uncle Sean. Sige, Miss Lindbergh. Pakiusap, alagaan mo si Robbie at dalhin siya sa ospital. Huwag kang mag-alala, alam ko ang gagawin, sagot ni Sean. Pumunta ka na sa kumpanya. Ako na ang bahala dito. Sige. Pagkababa ng tawag, pinunasan ni Charlotte ang kanyang luha. Bilasan ninyo, sabi niya kay Bruce. Kailangan nating makarating agad sa kumpanya. Sige, mabilis na tumakbo ang sasakyan sa kalsada. 2:30 na at malayo pa sila sa H-City. Nag-aalala si Charlotte na hindi sila aabot sa meeting. Tinawagan niya si Lucy ngunit walang sumasagot. Tinawagan niya si Johan ngunit wala ring sagot. Pati si Spencer ay hindi rin niya makontak. Labis siyang nag-alala kung kontrolado na ni Jesse ang kumpanya. Tinawagan niya ang iba pang shareholders ngunit walang sumasagot. Kahit ang opisina ng presidente ay walang sumagot. Nagsimula siyang mataranta. Kontakin ninyo ang kahit sino sa Knock Group, kahit guard lang, gusto kong malaman ang nangyayari sa Divine Corporation, utos niya. Sige, sagot ng tauhan. Tinawagan din niya si Lupin ngunit walang sumagot. Nagtaka si Charlotte kung bakit biglang nawalan siya ng kontak sa lahat. Ano ang nangyayari? Lalong lumala ang kanyang kaba. Samantala sa Divine Corporation, abala si Lucy. Ayusin ninyo agad. Bakit biglang nawalan ng network? Hindi tayo makatawag o makagamit ng internet, sabi niya. Inaayos na namin at tinawag na ang operator, sagot ng tauhan. Bilasan ninyo, malapit na ang meeting. Pagkatapos, nagmadali si Lucy kay Johan. May traidor sa kumpanya, sabi ni Johan. May gumalaw sa system. Magpadala ka ng empleyado sa labas para tumawag kay Miss Lindbergh, utos niya. Sige, tiningnan niya ang oras. Halos magsisimula na ang meeting. Tingnan ninyo kung nandito na si Mr. Spencer, utos niya. Nagpadala na kami ng tao kanina, sagot ng tauhan. Suriin ninyo ulit at salubungin siya sa labas, sabi ni Johan. Sige. Alamin din kung sino pa ang hindi pang dumarating, dagdag niya. Ikaw at si Mr. Spencer na lang ang wala. Nandito na ang iba, sagot ng tauhan. Si Callum ang huling dumating. Hindi pa dumarating si Mr. Knock. Biglang pumasok si Lucy. Nandito na sina Chris at Mr. Gold kasama si Nancy. Nasaan si Spencer, agad na tanong ni Johan. Wala pa, sagot ni Lucy. Pinapatawag ko na ang assistant niya. May nangyari kaya, tanong ni Johan. Hindi ko makontak si Charlotte 1 oras na. Ano ang gagawin natin ngayon? Sabi ni Lucy na puno ng pagkadismaya. Talaga bang mawawala na ang kumpanya natin? Bago pa siya matapos magsalita, biglang bumukas ang pinto at pumasok sina Chris at Jessie nang may kay-abangan. Umupo si Jessie sa sofa habang humihit-hit ng tabako at tiningnan si Chris. Mr. Stark, magsisimula na ang meeting. Mag-usap muna tayo, malamig na sabi ni Chris. Ano ang gusto mong pag-usapan? Matalim na tanong ni Johan habang nakatingin sa kanya. Chris, sagot nito. Hindi na itinago ni Chris ang kanyang pagkatao. Alam mo ang sitwasyon ngayon. Talo kayo, tapos na rin si Charlotte. Wala nang silbi ang pagkapit mo. Ibenta mo na sa amin ang 5% ng shares mo. Bibigyan ka namin ng magandang presyo. Kahit mamatay ako, hindi ko ibibigay. Sagot ni Johan na galit na galit. Sino ka para diktahan ako? Huwag kang mangarap. Kahit gaano kalaki ang alok mo, hindi ko ibebenta ang shares ko. Malapit nang magpalit ng pangalan ng kumpanya. Ano pang silbi ng pananatili mo dito? Sabi ni Jessie habang ngumiti. Hindi ba mas mabuting kunin mo na lang ang pera at magpahinga? Ano ang ibig mong sabihin? Natigilan si Johan. Itinuro niya si Jessie at tinanong si Chris. Ibinenta mo ba ang shares mo sa kanya? Yumuko si Chris at hindi sumagot. Hindi yun ang plano niya sa simula. Gusto lang niyang gamitin si Jessie para makaganti.
Ngunit hindi niya inasahan ang ambisyon nito. Lalo na ang hindi niya inaasahan ay ang tuluyan siyang makokontrol ni Jessie. "Hayop ka," sigaw ni Johan habang nanginginig sa galit at itinaas ang kamay upang sampalan si Chris. Ngunit hinawakan ng tauhan ni Jessie ang kanyang kamay at itinulak siya. Nawalan ng balanse si Johan at muntik nang bumagsak, ngunit agad siyang inalalayan ni Lucy. "Siya na ang manugang ko. Walang ibang may karapatang disiplinahin siya," malamig na sabi ni Jessie. "Kung ibebenta mo ang shares mo ngayon, bibigyan kita ng magandang presyo. Huwag mo akong pilitin. Lumayas kayo," sigaw ni Johan habang itinuturo ang pinto. "Napakatigas ng ulo ng matanda," sabi ni Jessie habang masama ang tingin. Agad na lumapit ang dalawang tauhan nito na may masamang balak. "Ano ang ginagawa ninyo?" gulat na sigaw ni Lucy. Hindi na kinaya ni Chris ang sitwasyon. Si Mr. Stirk ay isa sa mga nagtatag ng Knock Group. Siya ang namamahala sa teknolohiya. Kapag wala siya, malaki ang mawawala sa kumpanya. "Akala mo babalak kong pamahalaan ang kumpanya ng Knock?" sabi ni Jessie na tumawa. "Ibebenta ko lang ito." Nagulat si Chris. Noon niya napagtanto na pera lang ang habol ni Jessie. "Mukhang kailangan nating gumamit ng puwersa," sabi ni Jessie. Agad na hinawakan ng mga tauhan si Johan. "Sobra na kayo," sigaw ni Lucy habang sinusubukang pigilan sila ngunit itinulak siya sa sahig. Sa sandaling iyon, biglang bumukas ang pinto. "Tumigil kayo," sabi ng isang malamig na boses. Lahat ay napatingin at nagulat. Sino ang babaeng ito? Isang babaeng naka-opisina ang nakatayo. Nakasuot siya ng mask at hindi makita ang mukha ngunit kapansin-pansin ang kanyang mga mata. "Lumayas ka," sigaw ng gwardya habang lalapit. Ngunit bago pa siya makalapit, bigla itong nangisay at bumagsak sa sahig. Napanganga ang lahat habang tinitingnan ang gwardyang nakahandusay sa sahig bago tumingin sa babae. "Hindi ko siya hinawakan," sabi ng babae habang itinataas ang mga kamay. "Pumasok lang ako para sabihing magsisimula na ang meeting." Pagkatapos ay umalis siya. Naguluhan ang lahat sa kanyang biglang pagdating at pag-alis. Sa sandaling iyon, pumasok sina Callum at ilang direktor. Natigilan sila nang makita sina Jessie at Zachary kasama si Johan na hawak ng mga gwardya. "Pakawalan ninyo si Mr. Stirk o tatawag ako ng pulis," sabi ng isang direktor. Napakunot ang noo ni Jessie ngunit nag-utos siya at pinakawalan si Johan. Mr. Stirk agad siyang inalalayan ni Lucy. "Nag-uusap lang kami," sabi ni Chris. "Magsisimula na ang meeting." Umalis sila ni na Jessie. Pagkaalis nila, agad pumasok ang iba at isinara ang pinto. "Ano ang nangyari?" tanong nila. "Pinipilit nila si Mr. Stirk na ibenta ang shares niya," galit na sabi ni Lucy. "Sobra na iyon," sabi ng iba. Naisip nila na kung kayang gawin iyon kay Johan, kaya rin sa kanila. Nagpasya silang magtulungan. "Nandito na ba si Mr. Spencer?" tanong ni Johan. "At si Charlotte, may nakontak ba kayo?" "Wala. Nawala ng signal ang lahat," sabi ni Callum. "Posible kayang si Jessie ang may gawa." "Tumawag tayo ng pulis," sabi ng isa. "Ano ang isusumbong natin?" sagot ni Johan. "Wala pa siyang ginagawang ilegal." Natahimik sila. "Pumunta na tayo sa conference room," sabi ni Johan habang hawak ang kanyang dibdib. Sumunod ang lahat sa kanya. Samantala, sa opisina ng presidente, napakunot ang noo ni Jessie. "Wala pa rin bang internet?" tanong niya. "Opo," sagot ni Jean. Isang oras na walang signal ang buong gusali. "Sino ang may gawa?" tanong ni Jessie. "Si Johan kaya?" "Posible," sagot ni Jean. "Kung hindi ito maayos, hindi natin matatapos ang proseso. Ayusin ninyo agad," utos ni Jessie. Tumango si Jean at umalis. "Mukhang ayaw ng langit na magtagumpay ka," sabi ni Chris. "Huwag mong kalimutan na magkasama tayo," sabi ni Jessie. "Kapag bumagsak ako, kasama ka. Mamamatay na rin naman ako," sabi ni Chris. "Nilason mo ako. Ilang beses ko bang sasabihin na hindi kita nilason?" sagot ni Jessie. "Si Charlotte ang may gawa niyan. Paano mo ipapaliwanag ang resulta ng dugo ko?" tanong ni Chris. "Tama na," sabi ni Jessie. "Pagkatapos ng meeting, ipapacheck kita. Kaya mong manipulahin iyon," sagot ni Chris. "Sawa na ako sa iyo," sabi ni Jessie. "Papatayin kita kapag sinira mo ang plano ko." Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay.
Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Nanatiling tahimik si Chris sa banta habang may malamig na kislap sa kanyang mga mata. Kahit hindi siya kasing mayabang ni Zachary, nakahihigit pa rin siya sa karamihan. Walang sino man ang nang-ahas na tretuhin siya ng ganito dati. Ngunit sa sandaling iyon, hindi lang siya kinokontrol ni Jessie, kundi binabantaan pa. Ang tanging dahilan kung bakit hindi pa siya tinatapon ni Jessie ay dahil hindi agad-agad matatapos ang paglipat ng knock group. Alam niyang kailangan pa siya nito sa ngayon. Kapag tuluyan ng nakuha ni Jessie ang knock group, tiyak na aalisin nito ang lahat ng kalaban. At syempre, isa si Chris sa mga yun kung hindi siya susunod o kung magtagumpay ang paghihiganti ni Charlotte. Huwag kang mag-alala, sabi ni Jessie nang mapansin ang kanyang pag-aalala. Malaki ang knock group, hindi agad-agad mauubos. Hangga't may silbi ka, magiging manugang kita, basta sumunod ka. Tama ka, sagot ni Chris na may ngisi. Hindi lang kita ang mahalaga sa Knock family kundi ang impluensya. Hangga't hawak ko ang mukhang ito, marami kang makukuhang benepisyo. Maganda kung alam mo iyan, sabi ni Jessie. Dapat kang magpasalamat na may silbi ka pa. Hindi kita papatayin agad. Magpapasalamat pa ba ako? Tanong ni Chris habang masamang nakatingin. Hindi na kailangan, sagot ni Jessie. Sumunod ka lang sa akin. Napilitan si Chris na lunukan ng galit. Sa sandaling iyon, pumasok si Nancy dala ang mga dokumento. Daddy, nandito na ang lahat. Sige, sagot ni Jessie habang inaayos ang kanyang Amerikana. Oras na, tara na. Nandito na ba ang lahat, tanong ni Chris? Si Spencer at Charlotte na lang ang wala, sagot ng gwardya. Hindi na sila darating, sabi ni Jessie na may ngisi. Pumunta na tayo. Nanlamig si Chris habang pinapanood siyang umalis. Kung may ginawa siya kina Spencer at Charlotte, ako rin ay. Samantala, dumilim ang mukha ni Nancy habang nakayuko. Mr. Knock, tara na, sabi ng gwardya nang may kay-abangan. Masamang tiningnan ito ni Chris at itinulak si Nancy bago umalis. Napasubsob si Nancy sa sofa at galit na tumingin sa kanyang likuran. Mahilig lang siyang mang-api ng mahina, sabi ng babaeng gwardya. Huwag mo siyang pansinin, Miss Nancy. Kapag nakuha na ni Mr. Gold ang gusto niya, siya naman ang babagsak. Hindi sumagot si Nancy ngunit may mapanganib na tingin sa kanyang mga mata. Sa conference room, napansin ng mga naroon na wala si Spencer at nagsimula silang kabahan. Hindi ko siya makontak, baka naipit lang sa trapiko, sabi ni Johan. Paano si Miss Lindbergh, tanong ni Callum. Hindi ko rin siya makontak, sagot ni Johan. Naintindihan ng lahat ang sitwasyon. Alam nilang hindi papayagan ni Jessie na dumalo ang dalawa. Unti-unting natakot ang mga direktor. Kung hindi kami susunod, kami rin kaya ang susunod na mawawala. Malapit na ang oras. Simulan na natin ang meeting, sabi ni Jean. Umupo ang lahat at hinintay ang pagsisimula. Kabanata 1670. May ilang bagay akong iaanunsyo, sabi ni Chris habang nakaupo sa pwesto ni Zachary. Inilipat ko na ang lahat ng shares ko sa Knock Group kay Mr. Gold para sa pagpapaunlad ng kumpanya. Nagulat ang lahat sa narinig. Paano nangyari iyon? Ang sabi mo bibili ka ng shares para makasali sa board. Paano mo ito nagawa? Sinabi ko na sa inyo na huwag ibenta ang shares ninyo, sabi ni Johan. Ngayon hawak niya na ang 28%. Hindi namin alam, sagot ng mga direktor na puno ng pagsisisi. Ang ilan ay galit na tumingin kay Jessie. Ngunit nakangiti lamang ito. Tumahimik kayo, sigaw ni Chris habang hinahampas ang mesa. Narito ang kopya ng kasunduan. Ipinamahagi ni Jean ang mga dokumento. Bakit mo ito ipinapakita, tanong ni Johan. Pinirmahan mo na ba? Napatingin ang lahat kay Chris. Kung napirmahan na, opisyal na ang paglipat. Kung hindi pa, may pag-asa pa. Hindi sumagot si Chris at tumingin kay Jessie. Pipirmahan natin ito kapag bumalik ang internet, sagot ni Jessie habang nakangisi. Nagalit si Johan. Akala niya si Jessie ang may gawa ng pagkawala ng signal ngunit mali siya. Kung hindi si Jessie, sino? May isang tao na may kakayahan at talino para gawin ito. Siya kaya iyon. Bumalik na ba siya? Napanginig ang kamay ni Johan habang may pag-asa na sumibol. Hindi namin tatanggapin iyan, sabi ni Callum.
Tama, hindi namin tatanggapin dagdag ng iba. Tumingin si Jessie kay Chris. Pinirmahan ko na ang kasunduan, sigaw ni Chris. Formalidad na lang ang natitira. Sino ang maglalakas loob na kontrahin ito? Mr. Noct, ano ang nangyayari sa iyo? Tanong ng isang matandang direktor. Paano mo ibibigay ang kumpanya sa iba? Hindi ka ganito dati, dagdag ng iba. May humahawak ba sa iyo? Tanong ng ilan. Nag-ingay ang buong silid. Tumahimik kayo, sigaw ni Chris.